Sa biyahe na kami ngayon, papunta na ng Heart Boss Center. Benjamin. Punta na kami ng Heart Center. Bilang ako ay isang cancer patient, mahalaga para sa akin ang ma-monitor ang health ko. Although kiniklaim ko na ako'y cancer-free na dahil na-diagnose ako 2015 at hanggang ngayon ay awa ng Panginoon, maayos naman ang kalagayan ko kahit na paminsan-minsan ay mga nararamdaman ay kailangan pa rin talagang ma-monitor ang health dahil ang cancer ay nasa katawan na natin at ang kailangan na lang talagang gawin ay alagaan ng ating kalusugan. Kailangang iwasan yung mga bagay na makakapagpa-trigger para bumalik ang karamdaman. Kaya isa ang CT scan sa paraan para ma-monitor ang health ng isang cancer patient at doon makikita kung may panibago bang bukol at itinadasal ko talaga sa Panginoon na wala at maging maayos ang health ko kahit na minsan ay di maiwasan na may mga nararamdaman at di din maiwasan na nangyayari yung mga bagay na nakakapagpa-trigger. Unang-una yung stress. Siyempre, tao lang naman tayo. May mga problema, may mga hinaharap na suliranin. Pero sa awa at tulong ng Panginoon, naayos naman. Kaya eto, papunta kami ngayon ni Dadad, ng asawa ko, sa Heart Center para sa schedule ng aking CT scan. Yan, dapat kasi last week, kaya lang hindi nga kami nakapasok at ipapabago ko kasi yung schedule ko dahil ang gusto ko kapag nag-CT scan ako ay kasama ko si Dadad. Andito na kami ngayon sa Heart Center ni Dadad. Ayan. Ayan na po yung pila. Ayan. Papasok dun sa loob at uuwi si Dadad. Kita masyado. Uuwi si Dadad kasi kailangan niya kasi kasuhin si Lucas. Papasok kasi sa school. Babalikan niya na lang ako dito. Mamaya mag-message na lang ako sa kanya para masundo niya ako. Dad, ingat ka. Bye ha. Sige, alis na po siya at ngayon, pwesto na rin ako doon sa Antayan. Bye-bye. Dito na kita, papalikan na kami. Bye-bye. Ayan, nag-aantay po ako na matawag yung number ko. At medyo marami pa po talaga nakapila. Ayan. Dami pang nakapila at ang number ko ay ayan, 98 pa. Ayan, number 98 pa ako. Natawagin din isa-isa. Wala nang maupuan kaya dito muna ako sa likod. Siyempre yung mga naunang mga pasyente. Meron pa din sa loob. Kami sa waiting area.
Ayan, at nakahanap na rin ako ng upuan. Malapit na dito sa may entrance kasi may mga pasyente na rin na nakapasok na. At ayun, pina-move na rin dito sa may bandang harapan yung ibang pasyente na nakatayo. Ayan, dito na ako. Malapit na rin matawag yung number ko. Nasa 70 na yung number. Ayan, konti na lang. After dito, papasok ako sa loob ng hospital. Sa may, punta ko sa may CT scan. Or depende sa magiging sasabihin sa akin dito kung saan ko dadalhin yung papel ko. And waiting na lang po. Dami pa kami. Tapos na ako dun sa scheduling ko. Punta lang ako ng CT scan. Yan, para meron lang ako itatanong. Dito ako sa loob ng hospital. Papunta sa radiology department. Meron silang parang bazaar dito. So, yan. Dito na sa loob. Ang ganda ng painting. Nandito po ako sa waiting area ngayon ng heart center kasi may tatanong po ako sa information. Wala pa punta ako sa information kaya upo muna ako dito. Ayan, at tapos na ako sa mga inasikaso ko dun sa loob ng hospital. Kaya, dito muna ako sa may main entrance ng heart center. Dito ko aantayin si Dadad at ayan, yung logo ng heart center. At dahil nga, nagugutom na ako dahil 12:30 na rin ng tanghali, bumili na rin ako ng makakain ko. Ayan, sa may convenience store. Ayan, nagutom na ako eh. Kaya habang naantay si Dada, kumain muna ako. Burger, steak, yan. Yan yung binili ko. Dumating na yung sundo ko. Ayan, dito na siya. Ayan, nasa gilid. Ay! Kanina ka pa? Kanina ka pa? Ang init ng biyahe. Biyahe ko, wala akong mainom dyan. Pauwi na kami. Sobrang init ng biyahe. Grabe. Init po. Bye-bye. Thank you sa panonood. Thank you. God bless po sa lahat. Thank you. Ayan, at nakauwi na nga po kami ni Dadad. At nakapag-lunch na rin po, nakakain na rin po ng maayos. Kasi konti lang talaga yung nakain ko kanina doon. At ayun, naayos ko na yung schedule ng aking CT scan. So, next week, gagawin yung procedure. At itinaon ko na day off ni Dada dahil mahirap para sa akin na mag-isa. Although, kaya ko naman po mag-isa dahil dati nga na nagkikimo ako. Maalis ako, nagpapakimo ako, mag-isa lang ako. Kaya lang,
mas okay na rin na may kasama ako at medyo malayo din kasi ang heart center. Yan, kaya sa day off ni Dadad next week, sasamahan niya ako. Gagawin na yung procedure. Ayan po. At sa mga manonood na gusto ko lang po mag-share din naman ng kahit na konti sa mga experience ko. Siguro sa mga susunod ko na videos, mag-share po ako ng mga nalalaman ko lang po o experience ko po yung sa paghingi po ng mga assistance, sa mga tulong para sa mga medical needs. Gaya po ng ganito, yung mga procedures na medyo may kamahalan. At ayun, i-share ko po sa inyo sa mga next videos ko kung papaano po makalapit, makahingi ng tulong. Ayan. At pati na rin po siguro yung, dahil hindi ko pa po nagagawa ng vlog yung naging journey ko as a cancer patient. Isa po sa mga vlogs ko, iyan po ang gagawin ko para magkaroon na rin po kayo ng konting hindi idea, kundi kaalaman kung ano po yung cervical cancer, dahil yan po ang klase ng sakit ko, klase ng cancer na dumapo sa akin. Pero sa kabaitan ng Panginoon, eto po ako ngayon lumalaban at maayos po. Na gaya po na sinabi ko, minsan may mga nararamdaman pero sa awa ng Panginoon, buhay po. Ayan, at gusto ko pong sabihin na wag po tayong mawawalan ng pag-asa sa mga cancer patients na gaya ko. Wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Laban lang po. At nandyan ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Lagi siyang nakagabay sa atin. Ayun po. At maraming salamat po sa lahat ng nanonood at mga manonood pa ng aming mga videos, sa aming mga daily vlogs, daily life events, yun po. At sana po wag po kayong magsawa na suportahan yung aking channel. At please, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe po sa aking channel, Mama Vivian's Diary, at paki-like ang mga videos and paki-hit na rin po ang notification bell para po sa mga susunod na videos ko ay updated po kayo. Thank you very much po sa inyong lahat, at till next vlog po. God bless! Please subscribe.